Hi ka-sirs! Ito na ang aking carrot cake na ginawa last week. So, dalawang frosting ang ginawa ko. First is itong boiled icing. Ayan, tikman natin. Tapos, yung filling niya is yema. Ginawa ko rin yan ang yema na filling. Yan. Masarap siya as in. And for the boiled icing, kung gusto po ninyong matuto, meron po akong online tutorial. Kasi napaka-selan po ng boiled icing. You need to be very careful in doing it. This one naman, another tab is the yema frosting na nilagyan ko ng cheese. Also, I will upload video on how to make yema frosting. Yan. After this, I will share to you kung paano ko ginawa ang carrot cake. So, all you need is at least minimum 2 carrots. These 2 carrots. But I'd prefer mas maganda kung mas marami. Pero pwede na rin tong 2. But this is a fluffy carrot cake. Hindi po ito yung dense. Meron din po akong recipe for the dense carrot cake and I'm gonna share that to you also next time. Yun pong carrot cake na dense, yung magandang ibenta natin, lalo na doon sa mga cafe, ganon. And also, masarap siyang, ang gawin natin na frosting doon sa carrot cake na dense is yung buttercream na may cream cheese. That will be perfect. Ito, i-grate natin lang yung carrots. So, for the complete recipe, ibibigay ko po sa comment. I-write down ko na lang po sa comment section. Again, if you want to know more about boiled icing, meron po akong online tutorial and I will also give you the link soon. With that, I can coach you kung paano po ninyo ma-attain yung stiffness ng boiled icing. Now, let's prepare for the egg, separate eggs and the egg yolk. Okay, dapat careful din tayo dito. Ako, mas prefer ko yung kamay ko lang yung gagamitin to strain the yolk. Wag po mag-alala, ako po ay naghugas ng aking kamay from time to time. Ayan. Itong egg white, gagamitin natin for the meringue na ating i-mix right after na ma-mix natin yung butter. So, mga around 8 eggs ang ating gagamitin. So, this is good for 2 recipes. So, gusto nyo isang recipe, 4 na egg lang. Hatiin nyo lang po yung measurement ng ating recipe. Tadan! Oh, gandang itlog. Kasing ganda ng itlog ng manok. Add natin ng ibang ingredients. Dapat po nakastrain po yung lahat ha. Lahat ng ating mga dry ingredients. The flour, the baking powder. Kahit hindi na po yung salt. Kasi pwede na siyang hindi. Para sa akin, I don't have to strain it. Make sure na incorporate nyo po lahat ng natirang dry ingredients na mixed into a butter. And after that, prepare na natin yung meringue. Add pa pala natin yung carrots. Kamilimutan ko tuloy. So for the meringue, lagyan natin ng cream of tartar to stabilize the egg. Tsaka, pansin ko rin, pag may cream of tartar, hindi po malangsa yung ating egg. Nawawala po yung langsa niya, yung amoy niya na malangsay. Beat muna natin siya sa number 1. Huwag agad gawing number 6. Ayan, so unti-unti, from low to medium. And then, unti-unti din natin i-add yung sugar na white. So, po natin ibuhos lahat.
Yan. So, pag nasa soft peak na po yung ating meringue, that's the time na ready na po siyang ihalo sa ating butter. Yan. So, okay na po to. Huwag din pong i-overbeat. Okay, napaka-importante din ng role ng ating spatula sa pag-mix kapag chiffon. Kasi, cut and fold yung ating pag-mix dito. Hindi yung mix, yung whisk lang. So, pag whisk natin, whisk ang gagamitin natin, then it will not be successful. So, pag first na mixture, okay lang po itong whisk. And then, for the next, para lang mahalo yung first batch. Then, the next, ito na yung cut and fold. Yan, ihalo na natin lahat. Yan, so, cut and fold lang. Hanggang sa hindi nyo na po makita yung butter. Parang very well combined na po silang dalawa. And then, that's the time na i-transfer nyo po siya sa baking pan. I'm using the 7x11 rectangular pan. So, itong aking recipe is, kahit po chiffon siya, pero moist po siya na type of chiffon. Hindi po yung parang dry na chiffon, yung tipo parang magsastuck po sa lalamunan ninyo. Hindi po yung ganun. It's like a parang may moist po siya. Parang moist cake. Yun, moist niya. Paano po naging moist? Kasi yung method po na ginamit ko ay bain-marie method. Which is, lagyan nyo po ng tubig, yung isang rectangular pan na bigger sa size ng pan na nilagyan ng butter, at doon po ilagay ninyo siya doon. Lagyan nyo ng water like this. Tapos, yung heat po ng cake nasa ibabaw lang. So, off nyo po yung sa taas para hindi masunog yung ibabaw ng cake. Tingnan nyo po, napaka fluffy and moist itong cake natin na fluffy carrot cake. So, chiffon cake na nilagyan lang ng carrots. If you want more recipes, comment down below and please like, share, and subscribe sa page po namin. God bless and thank you po. Bye!